Hi guys! Welcome to my channel guys. Okay, ito na naman po si Weng. So, laging nagbibigay tips sa inyo. So guys, ito na pag-usapan natin po ay gamot sa binat. Okay? Sa mga gusto ng herbal dyan, sa mga niniwala, ang video nito ay para sa inyo. Okay? So ayan po, himughat po ang tawag niyan guys. Sa Bisaya, himughat. Sa Tagalog, binat. Yan, mga gamot-gamot yan, mga kahoy para, ano yan guys, para gamot sa binat po. Yan, mga kahoy, klase-klaseng kahoy po na dyan po. Okay, gamot po para sa binat. Okay. So, yun po guys, ilalaga lang muna natin. Hugasan muna natin guys bago ilaga. Lahat po yan, pati yung panali, kasali din yan. Yun po, ilalaga na natin. Ilagay lang sa ating takuri, buhusan ng 2 basong tubig, pakuluan. And then yun na po, hanggang sa magiging kunti na lang yung tubig. Maging 1 baso, ganun po. Ayan. So yun na po guys, buhusan natin sa tubig yung ating herbal na gamot sa binat. Ayan, medyo brown siya guys, yung sabaw. Ayan. Ayan, brown siya. Ayan, brown po siya. Palamigin lang ito konti and then mamaya isasalin ko siya sa bote para kung saan magpunta pwede ko siyang dadalhin. Ayan, palamigin ko muna konti guys para iinumin ko, okay? So, tara na, inom tayo. So, ito po guys, ito na po yung sabaw niya guys. Nilipat ko dito dahil minsan kasi kung saan-saan lang kasi ako umuupo and then minsan masagi, ayan, matapon yung sabaw. So, dito ko na nilalagay dahil para kung anong mangyari, matumba siya, hindi siya matapon yung sabaw. So, ito po yung sabaw ng himughat na yun or yung mga kahoy-kahoy na yun, yung mga sabaw, yun, ito po ang itsura niya. Para siyang alingatong yung kulay, pero mas dark ito. Parang red brown, no. Ang lasa po niya guys ay hindi po siya mapait at wala po siyang lasa, tubig lang talaga. Kaya lang may ano lang talaga, parang may amoy lang talaga na amoy herbal, no. Hindi naman sa amoy kahoy, amoy herbal lang talaga, yung mga ugat-ugat na mga klase-klase na mga ugat na yung mga kahoy-kahoy na yun guys. So tikman natin. Wala talagang lasa guys. Medyo may something lang pero kering-keri naman. So kung pwede siyang lagyan ng flavor, halimbawa kalamansi o di kaya lagyan ng sugar, yung honey, ganon, pwede rin, no? Pero sa akin pure lang po ito. Ito po ang gamot pambinat. Alam mo guys, hindi talaga madali pag mabinat guys, no? Mas gugustuhin ko pang magkaroon ng UTI kaysa sa binat guys. Dahil alam ko ang binat guys, mahirap matagal gamutin. Almost sa aking nakaraang nakalipas na yung 2009 hanggang 2009, 10, 11 hanggang naabutan pa ng 2012, matagal talaga masyado guys. Kung lahat ng mga albularyo, lahat ng mga manghihilot pinuntahan ko talaga guys, para lang talaga gagaling na ako guys, dahil sobra pag makahilot ako, makapunta ako doon sa albularyo, pag sa tingin ko ganun pa rin ang nararamdaman ko, hanap naman ako na ulit. And then kung hindi pa rin ako gagaling sa albularyo na yun, hahanap pa rin ako ulit. So ganun po ang ginawa ko guys, hindi ako pumirmi sa isang albularyo kasi minsan kasi hiyang-hiyang din, baka hindi ako hiyang sa albularyo na yun, no. So siguro 100 times ako nakahanap ng mga albularyo guys. Pag may makarinig ako na may albularyo doon na mananambal or manggagamot, pinupuntahan ko agad guys. Kahit na malayo, minsan aabutin kami ng 2 hours ang biyahe. Pinupuntahan talaga namin guys dahil para talagang magamot ang binat guys. Dahil pag nabinat ka na talaga guys, nandoon na si nervous, nandoon na si mag-anxiety ka na, nandoon na si depression, nandoon na si ulcer. Yung base sa experience ko guys, talaga hirap talaga pag ganun guys, no? Dahil hindi mo alam kung anong gagawin mo, hindi mo alam kung paano siya kontrolin po guys. Dahil sa akin kasi, ang nangyari kasi sa akin, may nervous na ako and then parang iwan ko, basta parang pag yung gusto ko tahimik lang, pag may naiingayan ako, ang sarap magwala, ang sarap mag-wild, parang ganun po guys. Hindi, pag sumakay ako ng jeep, gusto ko po, ayaw huminto yung jeep, gusto ko tuloy-tuloy ang pagtakbo, dahil pag huminto, gusto kong tumalon sa jeep. Ganun na po ang nararamdaman ko guys. Parang may nagsasabi na ito parang may napunta na doon guys, pa na parang depression na. And then Diyos ko Lord, paano ba ito, Ginoo ko, parang ganun ba, Diyos ko day, ganun.
Parang ganun po guys. So, sobra talaga ako, mas mapipiliin ko pa yung magkasakit ng UTI, wag naman. Pero dati nagkasakit ako ng UTI guys. May nana na talaga yung UTI ko. And then, buntis pa naman ako that time. Sabi ng doktor, kailangan bawal kasi ako uminom ng mga gamot, 'di ba? Yung mga sa buntis, bawal. So, yun, pumunta kami sa doktor, 3 times lang yung uminom ako ng gamot. I mean, hindi siya pinainom sa akin, guys. Pinapasok sa puwerta ko yung gamot, kasi sa puwerta ko yung gamot. Para sa yung suppositories, yung resita ng doktor sa akin, kasi nagka-UTI ako na may nana na talaga. Kasi pag tuwing buntis talaga tayo guys, lapitin talaga tayo ng mga UTI na yan guys. Iwan ko ba, bakit? Kasi karamihan talaga yung mga buntis, nilalapitan talaga ng mga UTI. So yun po, gumaling po ako. And then sa paglagay ko ng 3 bisis, gumaling po ako na yun sa tambal na, I mean sa gamot na niresita sa akin ng doktor. So ayan po. Pero ang bina talaga guys, walang tablitas talaga na pwedeng igamot sa'yo talaga guys, na parang para mawala yung lahat ng nararamdaman mo. Wala po talagang ganun guys. Walang tablitas na pwedeng iinumin na maginhawaan ka kaagad. Kahit ilang araw man lang na pag-iinom ng gamot para sa minute, wala po. Wala pong ganun. Kaya sa aking experience talaga guys, nandoon na si lamig, nandoon na si anxiety, nandoon na si nervous, nandoon na si ulcer, ano pa? Nandoon na yung malamig, grabe. Sa kahit matirik na tirik yung araw guys, nagja-jacket ako, nagmimidyas ako, and then balot na balot ako talaga. Yung buhok ko ayaw kong hawakan, masakit. Hindi ako nagliligo. Bakit? Malamig. Gusto ko lagi, ayaw ko ng yung mood ko, wala sa mood, laging galit. Parang ayaw ko ng maingay. Parang pag makarinig ako ng, ay naku, parang ang sarap mag-wild, ang sarap, ay Diyos ko Lord, Diyos ko day. Mga ganun po guys, mahirap talaga magkasakit ng binat guys. Naku, sobrang ano talaga, worse kasi yung aking napagdaanan guys, dahil pumunta na ako sa doktor, wala naman, negative lahat. Nagpato the echo pa ako guys, kasi mahal kaya magpato the echo, and then pa ECG pa ako, nagpaano pa ako ng dugo, ng ihi, alam guys, wala talagang nakikita guys. Pero alam ko sa sarili ko, may dinaramdam akong kakaiba na masakit, na ako lang ang nakakaalam, na hindi ramdam ng iba, na mahirap ipaliwanag sa kanila dahil hindi nila naintindihan ang ating nararamdaman, no? So guys, nagagamot ko yun, nagpapahilot ako guys, and then lagi ako nagpapahilot kasi parang mahirapan na ako maghinga guys, parang ganun. And then kasi yung hangin pala sa aking tiyan, marami na nakaipon ng hangin doon, may kabag na po guys. So dapat talaga ipahilot talaga pag mabinat. Isa din yan kasi sa pag mapasma ka guys, malipasan ka na ng gutom, ayan, pumapasok na doon si binat, si pasma, andun na si anxiety pag sobra na talagang binat guys, no? So pumunta na talaga na parang mababaliw ka na, no? Parang ganun po guys. So pahilot lang tagalaga guys, yung sa akin talaga permanente ko pinapahilot every week, minsan every month. Pag medyo okay naman, every month. Pag medyo sa tingin ko yung manghihilot na pinuntahan naman hindi ako gumagaling, naghanap na naman ako ng manghihilot another, dahil wala kailangan kong gumalik kasi yung aking sakit talaga sa katawan, parang hindi talaga mawala-wala, no? Dulot ng binat. Hindi ako nagsasuklay that time kasi yung buhok ko manglalagas siya, pag hinawakan masakit. Ay naku, yung mata ko masakit pag tumingin sa malayo, kasi ako nagpapa-antipara ako dahil baka dulot lang ito ng aking sakit ng mata. Wala pa rin, nagpa-antipara na ako dahil baka sa mata ko lang may diferensya, wala pa ring effect, no? So ngayon hindi lang ako antipara dahil hindi naman pala sa mata ang diferensya sa akin, kundi yung talagang binat na lang talaga guys. Kasi yung mga kalamnan natin guys sa loob, parang kasi yung parang yun nga, nabinat kasi dahil lang sa panaggagawa natin, no? Pag tayo mga anak, nagbuhat na kung ano-ano, and then napasma, doon naiipon na yun doon lahat sa loob guys. Kaya po guys, mahirap gamutin ang pasma through my experience talaga. Kaya nga kung ano-ano na herbal ang ginagamot ko guys, so nakakatulong din naman siya guys. And then guys, tip ko lang po sa inyo, pag uminom kayo ng mga gamot-gamot, kailangan din natin naman nalangin sa Panginoon, no? Siyempre kahit anong iinumin natin ng mga gamot, kung wala din tayong panalangin sa Diyos, walang tiwala sa Panginoon, kailangan lang talaga tiwala sa Panginoon, at saka
manalangin ng taos puso po guys, na sa pamamagitan ng gamot na itong aking iniinom, ako ay gagaling na, ay hindi na babalik ng aking sakit. Mga ganun po guys, sabihin natin sa Panginoon na yung ating mga nararamdaman, no? Walang gamit na sana. Hindi po tayo gagamit ng sana gumaling ako, wag pong ganun. Bakit? Dahil matagal po ang pagaling natin. So kailangan talaga taos puso tayo na manalangin na Panginoong Jesus, sa pamamagitan nitong aking gamot na iniinom ay gagaling po ako ng tuluyan. So ganun, i-claim natin na yun ang mangyayari sa atin, na gagaling ako, I claim it. Mga ganun guys, na kasi kahit anong gawin natin, kung wala tayong panalangin sa Diyos, at siyempre kahit gaano pa kagamot ang ating iniinom, kung wala pa rin tayong pananalig sa Diyos, wala pa rin, no? So ito yung mga paunang lunas lang naman guys, no? Mas mabuti talaga magpatingin din tayo sa mga doktor at sige, para mabigyan ng tamang gamot at tamang advice, kasi ito yung paunang lunas. Herbal lang nga, iba, diba, kung tawagin, no, herbal. Pero ako guys, naniniwala din ako sa mga herbal, at sige, sa paniniwala sa Panginoon. Okay po guys, ito yung mga tips ko lang, sana inyo'y ano din yung aking mga tips. Baka mayroon dyan sa inyo ng mga gamot sa binat at herbal dyan. Okay guys, ito po ay walang lasa po guys, maitim lang, yung medyo maitim, may red black or ano ba ito, red brown, parang ganon. So okay naman siya, walang lasa. So guys, salamat sa panonood, and please subscribe. Bye bye.